Ampersand quote, Wencesla, pirmahan mo na ampersand apos, yan. Huwag mong hayaang maging pulubi ang asawa mo, dahil lang sa lupang ampersand apos, yan na wala namang pakinabang, ampersand quote. Ang tinig ni Donna Esperanza ay kasing lamig ng hanging dala ng habagat sa labas ng bintana ng ospital. Sa loob ng silid na amoy antiseptiko, tila hininga ng kamatayan, nakaupo si Wencesla sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga binti ay tila dalawang troso na wala ng buhay, nakabalot sa isang lumang kumot na siya rin ang nagburda noong sisi, panahong inakala niyang ang pag-ibig ay sapat na upang mabuhay. Hawak niya ang panulat. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang lupang pamana ni Lola Pilar, ang tanging alaala kakanyang marangal na pinagmulan, ay nakahain na sa mesa upang isuko sa kumpanya ni Roberto. Ginagawa niya ito dahil sa ampersand quote, utang na loob ampersand quote. 3 taon na ang nakalilipas, sa gitna kamadilim na gubat, pinaniwala siya kapamilyang ito na iniligtas siya ni Roberto mula sa nagliliyab na sasakyan. Pinaniwala siya na ang kanyang pagkalumpo ay ang dakilang sakripisyo kakanyang asawa para sa kanyang buhay. Ampersand quote, I'm doing this for you, Roberto. Para makabawi man lang ako sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin, ampersand quote, bulong ni Wenz. Ang kanyang boses ay paos, puno kakatapatan ka isang asawang handang ibigay ang huling hibla kakanyang pagkatao para sa dangal kakanyang mahal. Ngumiti si Roberto, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata na amoy mamahaling alak ipanlilin lang. Hinaplos niya ang balikat ni Wenz na tila ba isang premyo na kailangang paamuhin. Ampersand quote, thank you, Wenz. You ampersand apos, re so kind. Is promise, hinding-hindi kita pababayaan kapag nakuha na natin ang kapital para sa bagong project, ampersand quote. Ngunit sa sandaling ididikit na ni Wenz ang dulo kapanulat sa papel, isang nurse ang nagmamadaling pumasok sa silid. Dahil sa dulas kasahig na bagong lampaso, nawalan ito kabalans. Ang mga hawak nitong folder ay nagliparan sa hangin, bumagsak ang sisi dokumento sa malamig na semento, kumalat ang mga lihim na 3 taon nang itinago sa ilalim kaalikabok, kasinungalingan. Isang dilaw na papel ang huminto sa ibabaw kapaanan ka-wheelchair ni Wenz. Isang ulat mula sa emergency room, 3 taon na ang nakalilipas. Hindi gumalaw si Wenz. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga salitang nakasulat sa itim na tinta, Patient Roberto Villanueva. Non-accidental trauma. Recovered from driver ampersand apos, seat. Passenger Carmina Reyes, minor injuries. Planned departure to international terminal confirmed. Ang mundong binuo ni Wenz sa loob ka 3 taon ay tila isang basong kristal na dahan-dahang nadudurog sa ilalim ka isang matigas na sapatos. Hindi siya iniligtas ni Roberto. Ang aksidenteng iyon ay nangyari habang itinatakas ni Roberto ang kanyang kabit, matapos ang planong iwan siya sa gitna kakawalan. Ang pagkalumpo niya ay hindi bunga kakabayanihan, kundi bunga ka isang pagtataksil na muntik nang pumatay sa kanya. Ampersand quote, Wenz? What's taking you so long? Pirmahan mo na ampersand apos, yan, marami pa akong meeting, ampersand quote, iritableng wika ni Roberto, hindi napapansin ang ulat na nasa paanan kaasawa. Dahan-dahang ibinaba ni Wenz ang panulat. Hindi niya ito binitawan ng may dahas. Inilapag niya ito ng maayos sa ibabaw kamesa, kasing ayos kapag titiklop niya ka mga nilabhang damit tuwing umaga. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Ang kanyang puso, na 3 taon nang tumitibay dahil sa maling akala, ay opisyal nang naging bato sa sandaling iyon. Tiningnan niya si Roberto, ang lalaking minahal niya higit sa kanyang sarili. Ang bawat sentimo kalupang iyon ay gagamitin lamang ni Roberto para sa marangyang buhay kasama ang babaeng kasama niya sa gabi kakanyang ampersand quote, pagkawasak ampersand quote. Ampersand quote, sandali lang, ayusin ko lang ang kumot ko, ampersand quote, mahinahong sabi ni Wenz. Ang kanyang tinig ay kasing patagkatuyong lupa, walang bakas ka emosyon. Inabot niya ang papel sa paanan niya, tinupi ito ng maliit, at isiniksik sa ilalim kakanyang unan sa wheelchair. Ampersand quote, pirmahan mo na, Wencesla. Huwag kang paimportante. Napakarami naming kailangang bayaran, dahil sa mga hospital bills mo na kami naman ang sumasagot, ampersand quote, singhan ni Donna Esperanza, tuluyan nang nawala ang maskara ka pagiging mabait na biyenan. Tiningnan sila ni Wenz. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang lawa na walang kailaliman, malamig at nakakatakot ang katahimikan. Hindi na siya ang biktima na kailangang kaawaan. Sa loob ka kanyang dibdib, ang ampersand quote, sin isa ampersand quote, ka nen ay danilisi latin yan.
Ampersand quote, tapos na po ako, ampersand quote, sabi ni Wenz. Ngunit hindi niya pinirmahan ang dokumento ng paglilipat ng lupa. Sa halip, isang blankong titig ang ibinigay niya sa kanyang asawa, isang titig na nagsasabing simula sa araw na ito, ang bawat hininga niya ay hindi na para sa kanila, kundi para sa kanyang sariling pagbangon. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang wheelchair sa makintab na sahig ng mansyong Villanueva ay tila pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Ang mansyong ito, na dati ay itinuring niyang kanlungan, ay isa na ngayong malamig na kuta ng mga lihim at pagkukunwari. Ang amoy ng mamahaling floor wax ay humahalo sa halimuyak ka mga puting liryo sa sala, ngunit para kay Wencesla, ang hangin ito ay amoy pormalina, malamig, patay, at nakakasuffocate. Ampersand quote, Wenz, ihuhost natin si Carmina rito sa bahay ng ilang linggo. She's NB new marketing assistant, at kailangan niya ka matitirhan habang inaayos ang kondo niya, ampersand quote, wika ni Roberto habang hindi tumitingin sa kanyang asawa. Abala ito sa pag-aayos ka kanyang kurbata sa harap ka malaking salamin. Ampersand quote, don't ampersand apos, be too sensitive, okay? This is for the business. Besides, kailangan mo rin ka makakasama rito sa bahay kapag wala ako, ampersand quote. Pumasok si Carmina sa pintuan, ang kanyang mga takong ay lumilikha ka matitigas na tunog sa marmol. Ang amoy ka kanyang pabango, isang matamis e masangsang na amoy ka vanilla rosas, ay agad na sumakop sa silid, pilit na binabaon ang amoy ka sabon, preskong hangin na laging dala ni Wenz. Ampersand quote, hi, Wenz. I hope you don't ampersand apos, ni mind. Ampersand apos, let gears to be as helpful as possible, ampersand quote, nakangiting sabi ni Carmina, ngunit ang kanyang mga mata ay lumingon sa mga binti ni Wenz nang may halong panunuya, pagtatagumpay. Isang pagtitig na nagsasabing, tingnan mo ang sarili mo, isang baldado sa gitna ng mga malalakas. Hindi sumagot si Wenz. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa armrest ka kanyang wheelchair. Tumingin siya sa itaas, sa sulok kakisem kung saan naroon ang mga security camera. Napansin niya ang maliit na pulang ilaw na hindi kumukurap. Patay ang system. Tulad ka mga nakaraang gabi, pinapatay nila ang mga mata kabahay na ito tuwing narito si Carmina. Ampersand quote, Wencesla, hija, ampersand quote, pumasok si Donna Esperanza sa eksena, hawak ang kanyang rosaryo na tila ba isang banal na obligasyon. Ampersand quote, be grateful na narito si Carmina. Alam mo namang mahirap mag-alaga ka taong hindi na nakakalakad. Malaking tulong ito para mabawasan ang utang na loob mo sa amin. If not for Roberto ampersand apos, la kindness, baka sa lansangan ka na pinulot ka gobyerno pagkatapos ka accident, ampersand quote. Ang salitang ampersand quote, accident ampersand quote, ay lumabas sa bibig ng matanda na tila isang matamis na candy, ngunit para kay Wenz, ito ay lasang kalawang idugo. Alam na niya ang totoo. Ang bawat ampersand quote, kindness ampersand quote, na isinusumbat sa kanya ay mga patak kalason na pilit na nagpapatulog sa kanyang ulirat sa loob ka 3 taon. Ampersand quote, opo, mama. Alam ko po ang ampersand apos, halaga ampersand apos, ng bawat sakripisyo ninyo, ampersand quote, mahinahong sagot ni Wenz. Ang kanyang boses ay tila isang payapang dagat bago ang isang delubyo. Nang gabing iyon, matapos ang isang hapunan kung saan itinuring siyang parang isang gamit na dekorasyon sa gilid ka mesa, dinala ni Roberto si Wenz sa kanilang silid. Ngunit bago pumasok, narinig ni Wenz ang mahinang tawanan mula sa direksyon kasilid aklatan. Isang mahaba malalim na buntong hinala ang kumawala sa dibdib ni Wenz. Hinayaan niyang iwan siya ni Roberto sa tabi kakama. Nang masiguro niyang nakalabas na ang asawa, dahan-dahang itinaas ni Wenz ang kanyang kamay. Kinapa niya ang ilalim ka kanyang unan at inilabas ang maliit na recorder na ibinigay sa kanya ni Atty. Gabriel noong nakaraang buwan nang magpanggap siyang nagpapatingin sa doktor. Ngunit ang hindi inasahan ni Wenz ay ang tunog ka pintuan ka prayer room sa tapat ka kanilang silid. Ang prayer room, ang banal na lugar kung saan laging nagtitirik ka kandila si Donna Esperanza. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang wheelchair, bawat galaw ay maingat walang tunog. Mula sa maliit na siwang ng pintuan ka prayer room, nakita niya ang liwanag ka mga kandila. Doon, sa harap ka imahe ka Birheng Maria, ay hindi ang kanyang biyenan na nagdarasal. Naroon si Roberto Carmina. Nakayakap ang kanyang asawa sa baywang kababae, ang kanilang mga anino sa pader ay tila mga halimaw na nagsasayaw sa ilalim kaliwanag kaapoy. Ampersand quote, malapit na Carmina. Kapag napirmahan na niya ang huling document,
Tuwing ina lang nating may complications siya. Everything will be ours, ampersand quote, bulong ni Roberto. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa natitirang ampersand quote, hiya ampersand quote, ni Wenz. Hindi na siya nasasaktan. Ang sakit ay napalitan ka isang malamig matinding kalkulasyon. Ang banal na silid na yon, na dapat ay lugar kakapayapaan, ay naging saksi sa pinakamaruming kasunduan kanilang mga buhay. Nang lumingon si Carmina, ang kanyang mga mata ay tila tumagos sa siwang kapinto, diretsyo sa madilim na sulok kung nasaan si Wenz. Ang amoy ng insenso sa loob ng prayer room ay tila naging amoy ng nabubulok na laman para kay Wencesla. Habang nakatitig sa siwang ng pinto, nakita niya kung paano haplusin ni Roberto ang pisngi ni Carmina sa harap ng mga imahe ng santo, isang paglapastangan na higit pa sa pisikal na pananakit. Dahan-dahang inikot ni Wenz ang kanyang wheelchair pabalik sa dilim ng pasilyo bago pa siya mapansin. Ngunit ang kanyang puso ay hindi na tumitibay sa takot. Ito ay tumitibay sa put. Kinabukasan, sa hapagkainan, ang tensyon ay kasing talas ng mga kutsilyong nakalatag sa ibabaw ng telang lino. Si Carmina ay nakaupo sa tapat ni Wenz, suot ang isang mamahaling seda na pulang-pula, isang kulay na tila sumisigaw ng kanyang panalo sa loob ng bahay na ito. Ampersand quote, Wenz, dear, baka gusto mong subukan itong imported na tea. It ampersand apos, la good for the nerves. Napansin ko kasi, you look so haggard lately, ampersand quote, wika ni Carmina habang itinaas ang kanyang tasa. Ang kanyang boses ay parang asukal na may nakatagong bubog. Hindi lumingon si Wenz. Ampersand quote, salamat, Carmina. Ngunit mas gusto ko ang amoy ng sarili kong bahay, kaysa sa amoy ng kung ano-anong pabango na pilit na sumasakop sa hangin, ampersand quote. Napatigil ang tawanan. Donna Esperanza looked at Wenz with a sharp, judgmental gaze. Ampersand quote, Wencesla, be respectful. Carmina is a guest. And she ampersand apos, la right, you should take care of yourself more. You ampersand apos, relosing your charm as a Villanueva wife, ampersand quote. Sa galit ni Wenz, pilit niyang inabot ang kanyang baso ng tubig, ngunit ang kanyang nanginginig na mga daliri ay hindi nakahawak ng maayos. Ang baso ay tumagilid, at ang malamig na tubig ay naglanda sa mamahaling bestida ni Carmina. Hindi sumigaw si Carmina. Sa halip, tumingin siya kay Roberto nang may mga matang tila naluluha. Ampersand quote, oh God, Roberto. And the dress. This is a limited edition, ampersand quote. Tumayo si Roberto. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng suot ni Carmina. Lumapit siya kay Wenz, at sa halip na tulungan ng asawa, ay isang marahas na hampas ng kanyang palad ang humalik sa pisngi ni Wenz. Walang tunog ng pagsabog, kundi ang biglaang pagtabingi ng ulo ni Wenz at ang mabilis na pamumula ng kanyang balat. Ampersand quote, hindi mo ba talaga kayang kontrolin ang katawan mo, Wencesla? Ampersand quote, ang asik ni Roberto, ang kanyang tinig ay puno ng pandidiri. Ampersand quote, you're not just a burden, you're an embarrassment. You're half a woman now, and yet you still act like a child. Magpasalamat ka at hindi kita itinatapon sa labas, ampersand quote. Binuhat ni Roberto si Carmina paalis sa hapag, iniwan si Wenz na nakaupo sa kanyang wheelchair sa gitna ng malamig na silid. Ang kanyang pisngi ay kumakabog sa sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Dinala siya ng kanyang yaya sa kanyang silid. Nang mag-isa na lang siya, tinitigan ni Wenz ang kanyang mga binti sa ilalim ng kumot. Ang mga binting 3 taon nang itinuturing na patay. Kumuha siya ng isang karayom mula sa kanyang sewing kit sa tabi ng kama. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, dahan-dahan niyang itinusok ang dulo ng karayom sa kanyang kanang hinlalaki sa paa. Isang matalas at parang kuryenteng sakit ang gumuhit mula sa kanyang paa patungo sa kanyang utak. Hindi siya naggagalaw, ngunit ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa tuwa. Nakaramdam siya. Ang kanyang katawan ay nagsisimulang gumaling, habang ang kanyang kaluluwa ay nagsisimulang maging isang mangangaso. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wenz sa gitna ng dilim. Tumingin siya sa pintuan kung saan naririnig niya ang mahinang tawanan ni Roberto at Carmina sa kabilang silid. Ampersand quote, ampersand apos, I'll have a woman, Roberto, ampersand quote, bulong ni Wenz sa hangin, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng asero. Ampersand quote, huwag kang mag-alala. Ang kalahating ito ang siyang kukuha sa lahat ng mayroon ka, ampersand quote. Dahan-dahan niyang itinupi ang kanyang mga daliri sa paa.
Isang maliit na galaw, ngunit ito ang unang hakbang ng kanyang paghihiganti. Ang bawat sulok ng silid-aklatan ng mga Villanueva ay amoy ng lumang katad, mamahaling tabako, at ang tuyong halimuyak ng mga libro na wala namang nagbabasa. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa manipis na duster ni Wenceslao, tila mga daliri ng yelo na humahaplos sa kanyang likuran habang siya ay nakaparada sa gilid ng malaking mesang mahogany. Quote, Attorney Gabriel Navarro, siya ang kinuha ko upang ayusin ang lahat ng legalities ng mga lupain ni Lola Pilar, quote, anunsyo ni Donna Esperanza. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad, habang ang kanyang mga mata ay tila dalawang agila na nagmamasid sa bawat galaw. Quote, Gabriel is the best in the field. He will make sure na hindi na tayo mahihirapan sa paglipat ng titulo, quote. Pumasok ang isang lalaki na may tindig na kasing tuwid ng mga haligi ng katedral. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng panlilinlang na karaniwan sa mga taong nakapaligid kay Roberto. Nang tumingin siya kay Wenz, may isang kislap ng pagkilala at malalim na pait ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito mabilis na naglaho sa likod ng kanyang propesyonal na maskara. Quote, It's an honor to meet you, Lourdes Villanueva, quote, wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim, baritono na tila isang mainit na kumot sa gitna ng magdamag na ulan. Lumapit siya kay Wenz habang si Roberto at Esperanza ay abala sa pag-uusap sa kabilang dulo ng silid tungkol sa mga utang na kailangang bayaran. Inilahad ni Gabriel ang kanyang kamay, hindi upang makipagkamay sa isang kliyente, kundi upang suriin ang mga dokumentong nasa kandungan ni Wenz. Sa ilalim ng mga papel, naramdaman ni Wenz ang init ng palad ni Gabriel. Ang mga kamay ni Wenz ay maputla, payat, at tila tuyong sanga ng punong kahoy na matagal nang hindi nadadaluyan ng buhay. Ngunit nang hawakan siya ni Gabriel, isang kuryente ng pag-asa ang gumuhit sa kanyang balat. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang paningin at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Wenz. Quote, Don Apos, Lilo's Hope, Wenceslao. The truth has a way of rising from the ground, no matter how deep it was buried, quote, bulong ni Gabriel sa taglish na tila isang panalangin. Mabilis niyang isinuksok ang isang maliit na piraso ng papel sa ilalim ng palad ni Wenz. Ang pagkilos niya ay kasing bilis ng ihip ng hangin, walang nakapansin, maging ang mapanuring tingin ni Esperanza. Quote, I owe your grandmother in my life. She was the one who funded my studies when no one else believed in me, quote, muling bulong ni Gabriel bago siya bumitaw at humarap sa mga Villanueva. Quote, I will review the papers tonight. Bukas, pag-uusapan natin ang mga susunod na hakbang, quote. Nang makaalis si Gabriel, mabilis na itinago ni Wenz ang papel sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Nang gabing iyon, sa ilalim ng kanyang kumot habang ang mansyon ay nababalot ng katahimikan, binasa ni Wenz ang sulat. I know what happened in the forest 3 years ago. I have been waiting for you to wake up. Be patient. Wear the mask of the victim until give the signal. You are not alone. Niyakap ni Wenz ang sulat sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay tila gamot na humihilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nabasag nang marinig niya ang mabibigat na yapak ni Donna Esperanza sa labas ng kanyang pinto. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay bumasag sa katahimikan. Pumasok ang matanda, ang kanyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa porselana na may mga bitak ng suspisya. Quote, Wenceslao, ibigay mo sa akin ang susi ng lumang ball ng lola mo, quote, utos ng matanda, ang kanyang boses ay walang bahid ng lambing. Quote, may mga dokumentong kailangan pang suriin si Gabriel. At huwag kang magtatangkang maglihim sa akin. Alam mo kung ano ang mangyayari sa mga taong walang utang na loob, quote. Tumingin si Wenz sa kanyang biyenan. Ang quote, hiya quote, na noon ay nagpapatikom sa kanyang bibig ay unti-unti nang naglalaho. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Quote, nasa akin ang susi, mama. Pero ibibigay ko lamang ito ng personal kay Attorney Gabriel, quote, mahinahong sagot ni Wenz. Ang mukha ni Esperanza ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Quote, you're changing, Wenceslao. At hindi ko gusto ang direksyong kinatatayuan mo. Huwag mong isipin na dahil lang nakahanap ka ng kakampi ay ligtas ka na. I can destroy you faster than build you up, quote.
Nang lumabas ang matanda at marahas na isara ang pinto, naiwan si Wen sa ang gabi sa loob ng mansyon ng mga Villanueva ay tila isang malaking kumot na nagtatago ng mga lihim sa bawat sulok. Habang ang lahat ay himbing na sa kani-kanilang mga kama, sina Roberto at Carmina sa kanilang bawal na paraiso, at si Donna Esperanza sa kanyang silid na puno ng mga imahe ng santo, si Wencesla ay gising sa gitna ng dilim. Maingat niyang inalis ang kanyang kumot. Ang amoy ng kanyang liniment at gamot ay humahalo sa malamig na hangin galing sa aircon. Sa loob ng 6 na buwan, lihim siyang sumasailalim sa physiotherapy sa tulong ng mga gamot na ipinapasok ni Gabriel. Ngayon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, dahan-dahang ibinaba ni Wenz ang kanyang mga paa sa sahig. Ang bawat pagdampi ng kanyang talampakan sa malamig na marmol ay tila isang kuryenteng bumubuhay sa kanyang buong pagkatao. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kalamnan ay tila mga kalawang na bakal na pilit na binabatak. Ngunit hindi siya sumuko. Gamit ang kanyang mga kamay na nakahawak sa gilid ng kama, unti-unti siyang tumayo. Sa harap ng malaking salamin, nakita ni Wenz ang kanyang sarili. Hindi na siya ang lantang bulaklak na nakaupo sa wheelchair. Ang kanyang anino sa pader ay tuwid, matatag, at nagbababala. Ngunit sa sandaling marinig niya ang tunog ng pagpihit ng pinto sa labas, mabilis siyang bumalik sa wheelchair, at ibinalot ang kumot sa kanyang mga binti. Ang kanyang mukha ay agad na nagbagong anyo, ang matapang na babae sa salamin ay napalitan ng isang maputla at walang kayang biktima. Quote, Wenz, hindi ka pa ba natutulog? Kanina pa kita tinatawag, quote, bungad ni Roberto. Pumasok siya sa silid, bitbit ang isang maliit na kahon ng alahas. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling metal. Quote, hindi po ako makatulog, Roberto. Sumasakit po ang likod ko, quote, mahinahong sagot ni Wenz, ang kanyang boses ay puno ng pagod na pilit niyang pinapalabas. Humalakhak si Roberto at binuksan ang kahon. Isang diamanteng kwintas ang kuminang sa dilim. Quote, look at this, Wenz. Binili ko ito para kay Carmina. Sabi kasi ni Mama, kailangan nating pasalamatan si Carmina sa pag-aalaga sa kumpanya. At alam mo ba kung saan galing ang pambayad dito? Doon sa unang loan na pinirmahan mo, quote. Ang bawat salita ni Roberto ay tila isang matalim na aspal na itinutusok sa puso ni Wenz. Ang lupang pinaghirapan ng kanyang lola ay naging palamuti lamang sa liig ng babaeng nagnakaw ng kanyang asawa. Quote, napakaganda po, Roberto. Siguradong matutuwa si Carmina, quote, bulong ni Wenz, habang ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Quote, you apos, so understanding, Wenz. Kaya naman kahit ganito ka na, hindi kita maiwan-iwan, quote, sabi ni Roberto nang may halong panunuya bago ito lumabas ng silid. Nang muling mag-isa, inilabas ni Wenz ang kanyang maliit na recorder mula sa hollow block ng kanyang wheelchair. Narinig niya ang boses ni Esperanza at Roberto kaninang hapon sa library, quote, kailangan na nating tapusin ang transfer bago matapos ang buwan. Once she signs the final waiver, we'll move her to the facility in Laguna. Titiyakin nating hindi na siya makakalabas doon, quote. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wenz. Dahan-dahan siyang muling tumayo. Sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang kanyang mga binti. Kinuha niya ang kanyang lumang sapatos na nakatago sa ilalim ng kanyang kabinet, isang pares ng sapatos na hindi niya naisuot sa loob ng 3 taon. Isinuot niya ito. Ang bawat hakbang niya sa loob ng kanyang silid ay tila isang ritual ng pagbawi sa kanyang dangal. Quote, ang akala ninyo ay itatapon ninyo ako sa dilim, quote, bulong ni Wenz sa kanyang sarili, habang nakatingin sa portrait ng kanyang lola. Quote, ngunit hindi niyo alam, sa dilim ako natutong lumakad muli, quote. Ngunit ang katahimikan ay binalot ng isang biglaang tunog mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga yabag na papalapit sa kanyang pinto. Hindi ito yabag ni Roberto. Ito ay ang mabigat at mapanuring hakbang ni Donna Esperanza. Mabilis na gumalaw si Wenz pabalik sa kanyang wheelchair, ngunit sa sobrang pagmamadali, ang kanyang sapatos ay naiwan sa gitna ng sahig, lantad sa sinumang papasok. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa sapatos na dapat ay hindi suot ng isang lumpo.
Ang liwanag ng mga bumbilya mula sa pasilyo ay tila isang daliri ng katarungan na nakaturo sa sapatos na naiwan sa gitna ng sahig. Pigil ang hininga ni Wencesla. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla ng kanyang dibdib. Pumasok si Donna Esperanza. Ang tunog ng kanyang rosaryo na tumatama sa kanyang hita ay tila isang babala. Tumingin ang matanda sa sahig. Nakita niya ang sapatos. Dahan-dahan siyang lumapit, kinuha ito, at tinitigan ng matagal bago tumingin kay Wenz. Quote, bakit nasa labas ito, Wencesla? Quote, tanong ng matanda, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Quote, gusto ko lang itong hawakan, Mama. Quote, mahinahong sagot ni Wenz, ang kanyang mga mata ay pilit na pinuno ng luha ng pangungulila. Quote, gusto ko lang maalala kung paano ang pakiramdam ng may patutunguhan. Patawad po kung naging makalat ako, quote. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Esperanza. Inihagis niya ang sapatos sa sulok ng silid. Quote, huwag kang mag-aksaya ng panahon sa mga bagay na wala na, Wencesla. Mag-ayos ka. Ngayong gabi ang paglulunsad ng bagong proyekto ni Roberto. Kailangan naming ipakita sa mga investors kung gaano kami kabuting pamilya sa pag-aalaga sa isang katulad mo, quote. Ang mansyon ng mga Villanueva ay balot ng karangyaan ng gabing iyon. Ang amoy ng inihaw na lechon at mamahaling alak ay humahalo sa halimuyak ng mga imported na bulaklak. Ang mga bisita, mga taong nakasuot ng barong at naggagandahang gown, ay nagtatawanan sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Sa gitna ng bulwagan, si Carmina ay nagniningning sa kanyang pulang bestida, suot ang kwintas na kinuha mula sa kaban ni Lola Pilar. Siya ang sentro ng atensyon, ang itinuturing na quote, kanang kamay quote, ni Roberto sa negosyo. Samantala, si Wenz ay nasa gilid, nakaupo sa kanyang wheelchair, suot ang isang kupas na asul na damit na tila isang anino sa gitna ng liwanag. Quote, tingnan niyo si Wencesla. Quote, wika ni Donna Esperanza sa isang grupo ng mga asawa ng mga senador, ang boses ay puno ng pekeng awa. Quote, kahit ganito ang kalagayan niya, pinipilit naming maging normal ang buhay niya. It's a heavy cross to carry, but our family's honor is built on compassion and utang na loob quote. Habang nagsasalita ang matanda, inutusan si Wenz na hawakan ang isang tray ng mga kristal na baso upang makakuha ang mga bisita. Isang sadyang pagkilos ng pagpapahiya. Isang bisita ang hindi sinasadyang nasagi ang wheelchair ni Wenz, dahilan upang bumagsak ang mga baso sa sahig. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal ay tumahimik sa buong silid. Quote, Dios mío, Wencesla. Maging maingat ka naman, quote, sigaw ni Roberto, sapat na upang marinig ng lahat. Lumapit siya at marahas na hinablot ang tray mula sa asawa. Napilitan si Wenz na yumuko at abutin ang mga piraso ng bubog sa sahig gamit ang kanyang mga kamay, habang ang mga bisita ay nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at awa. Sa bawat dampi ng kanyang daliri sa matalim na bubog, naramdaman niya ang hapdi, ngunit mas masakit ang marinig ang boses ni Esperanza sa itaas niya. Quote, pasensya na kayo, everyone. Ganyan talaga kapag hindi nabuo ang pagkatao. We dare to give her purpose, but sometimes, she just a reminder of a tragic past, quote, parinig ng matanda habang humihigop ng champagne. Sa gitna ng kanyang pagluhod, tumingala si Wenz. Nakita niya si Atty. Gabriel na kapapasok lang sa pintuan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaking may malaking peklat sa mukha, nakasuot ng lumang jacket, at tila hindi nababagay sa marangyang pagtitipon. Nang makita ng lalaki si Wenz na nasa sahig, ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Ang kanyang baso ay nabitawan, lumikha ng panibagong kalat sa sahig. Itinuro niya si Wenz, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Quote, ikaw quote, ang paos na sigaw ng lalaki, sapat na upang makuha ang atensyon ng lahat, kabilang na si Roberto na biglang namutla. Quote, hindi ito maaari. Sinigurado nila sa akin, sinabi nila sa akin, na wala nang nakaligtas sa bangin na iyon, quote. Lahat ay napatigil. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Tumingin ang lalaki kay Roberto, pagkatapos ay kay Wenz, at muling sumigaw ng may purong takot sa kanyang tinig. Quote, hindi ka dapat buhay. Patay ka na dapat, Wencesla, quote.
Ang bawat yabag ng mga paalis na bisita ay tila mga huling patak ng ulan bago ang isang malaking baha. Ang mansyon ng mga Villanueva, na kanina lang ay puno ng tawanan, ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan.